Ang pagpunta ni Don Prix sa Dark Continent Part 36, pag-usapan natin yan, mga idol. At ngayong araw nga mga Lodi, tatalakayin na natin ay ika-36 na kabanata sa paglalakbay ni Don sa madilim na kontinente. Pero bago nga umpisahan, lilinawin ko lang na hindi pa po ito official at ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Boy Anime para sa mga Hunter fan na patuloy nagmamahal ng Hunter x Hunter anime. At kung malinaw na sa lahat, tara na, umpisahan na natin to. At dito ngayon mag-uumpisa sa pagkagulat ni Zen Zoldyck dahil pagkatapos nga niyang matalo ng isang Bryon, binuluga naman siya ng napakaraming Bryon at lahat nga ito ipapalapit na sa kanya. At ang immortal na halimaw sobrang gulat na gulat din dyan. Pero ang kuryente nga na pumapalibot sa kanya na nilagay ng assassin mistulang humina na dahil na rin sa matinding nen na pinakawalan ni Zen kontra sa isang banta. Kaya dyan bigling naglabasan ang ibang mga body parts ng halimaw at bigla na nga lang siyang nabuo. At pagkatapos nga niyan, bigla siyang tumakbo ng sobrang bilis. At nung makita nga ni Zen Zoldyck na tumatakbo na ang immortal na nilalang, bigla niyang sinunggaban para pigilan. Pero ang immortal na halimaw nga, hindi na nagpaawat dyan. Dahil kahit hawak-hawak siya ng mamamaslang, nagpatuloy yung tumakbo ng sobrang bilis at parang gustong-gusto na nga niyang magwala sa kanyang pagtakbo, makaalis lang sa lokasyon ng banta. At dahil nga sa desperadong galawan ng halimaw, nadala at napasama si Zen Zoldyck sa kanyang pagtakas. At nung nakalayo na nga sila sa lokasyon ng Bryon, sabi ng assassin sa halimaw na napakabilis nga daw tumakbo ng nilalang na ito at sinama pa siya sa kanyang pagtakas. At sagot nga ng immortal na halimaw, nakasalanan na daw yon ng mamamaslang dahil bigla siya nitong pinigilan at kinapitan pa. At hindi daw talaga siya magpapaawat para makaalis sa lugar na yon. At sagot nga ni Zen Zoldyck na napakaduwag mong nilalang. Takot na takot kang mamatay kahit na ikaw ang immortal sa ating dalawa. At dagdag pa ni Zen na sayang naman, lalabanan ko pa naman sana silang lahat hanggang kamatayan. At sagot nga ng halimaw na wala naman akong pakialam kung mamatay ka, basta huwag mo na lang akong isama sa kabaliwan mo. At dagdag niya pa na hindi niya daw talaga alam bakit may sinisilang ng mga baliw sa mundo at tinatahak ang daan ng pagdurusa at kamatayan. Ang masarap nga daw mag-enjoy ka na lang habang nabubuhay. Hanggang nagtanong nga si Zen sa halimaw na anong klaseng nilalang daw ba yung nakaharap nila dahil hindi rin daw talaga biro
Ang lakas nun at sagot nga ng immortal na nilalang na ang nakalaban nga daw ng mamamaslang ay isang banta ng Dark Continent. At yun nga daw ay isang berdugo dahil po sa kaldo yun kung pumatay sa mga nilalang na napapadpad sa kanyang lugar. Kaya tanong ni Zen na ilan daw ba ang banta sa mundong ito? At sagot nga ng halimaw na 5 banta nga daw ang meron sa kanilang mundo ngayon. Pero maaari pa daw yung madagdagan sa mga darating na panahon. At pagkatapos nga niyan, lipat na ang scene sa ating mga bida at pinakita na nga dyan ang pinuno ng mga alipin at napatingin ang ating mga bida dyan at sabi niya sa kanyang mga tauhan na di ba sinabi ko naman sa inyo na huwag kayong magpapapunta ng iba rito. At sagot nga ng mga alipin, napatawad po Pinunong Koga, pero kanina pa po namin sila pinapalis, ngunit ayaw nilang lumikas. Nagpapahayag po sila ng pag-aalyansa. Makulit po yung batang halimaw, sa kaning puwersa ang kanyang bukang bibig. At yan nga sabi ni Kido sa pinuno, na ikaw, ay na pa kita gustong makausap. At sagot nga ng Pinunong Koga na gusto mo akong makausap. Pero bakit gusto mo akong makausap? Ano ba ang gusto mong sabihin? At sagot nga ni Kid na mag-alyansa nga daw sila at magsanib puwersa. At sagot nga ng pinuno na ikaw ba ang pinuno ng inyong grupo? Na hindi. Alalay ako ng pinuno namin. Bakit? May problema ba doon? Sabay turo siya kay Don Prix. Wala namang problema doon, sagot ni Koga. Ang problema, isang tao ang pinuno ninyo. At sagot nga ni Kido, ano naman ang problema? Ang tao si Don. May masama ba doon? At sagot naman ni Koga na hindi mo ba nakikita na magkaiba ang tao at halimaw? Kaya hindi sila pwedeng magsama. Kaya nga may mundo ng mga tao at mundo ng mga halimaw. Ang mga tao ay para sa mundo ng mga tao at ang halimaw ay para sa mundo ng mga halimaw. Na ano? Naiintindihan mo na ba, bata? Sagot ng batang halimaw. Nakakatuwa namang marinig yan. Na ang isang tao at isang halimaw ay naging magkaibigan. Kaso ang tanong, hanggang kailan kaya ang pagkakaibigan nyo? Kung ang ating sariling mundo ang hakadlang sa kabaliwan na yan, tiyak na mayroong mamamatay at mabubuhay. Dahil yan ang kalakaran. At sagot nga ni Kido na wala akong pakialam sa sinasabi mo. Basta ang alam ko lang, hanggang dulo, magkaibigan kami ni Don Prix. Hanggang umirit na nga dyan ang ating bidang hunter. At sabi niya, napasensya ka na sa kulitan ng aking batang kaibigan. Pero totoo ang sinabi niya na gusto naming makipag-alyansa. At totoo rin na magkaibigan kaming dalawa. At hindi yun magbabago
hanggang katapusan. Hanggang biglang may dumating nga dyan na malalaking halimaw para kainin sila. Kaya si Don at Koga ay naghanda na dyan para protektahan ang kani-kanilang kasamahan. At pinapagsak nga ni Don Trix at Koga ang mga sumugod na halimaw. Hanggang nagkatinginan nga silang muli at sabi ni Koga sa ating bida na sa totoo, wala akong pakialam sa kabaliwan ng pagkakaibigan ng inyong grupo at hindi rin ako interesado sa alyansang inaalok ninyo. At dagdag niya pa, pero sige, kung matatalo mo ako sa laban, ipapayag na ako na makipagsanib puwersa sa inyo. At diyan na nga nagtapos ang part 36 ng bidyong ito. At antay-antay na nga lang mga idol sa mga susunod na kabanata. At bago nga tayo magtapos mga idol, sana huwag niyo kakalimutan mag-like dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung meron naman kayong opinyon, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section para malaman din namin ang inyong mga opinyon. At kung may bago naman dyan, sana huwag niyo kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Yun, salamat!